ay bibingka naman po sa kawali ang ating alutuin ngayon mga ka-Prensi for today's vlog. At meron nga din po tayong mga bisitang estudyante dito nga po sa ating bahay kubo. At may project nga daw po sila sa school na kailangang may nakukuhanan ng mga video tungkol sa pagluluto. Ay ayos laang naman po sa akin yun mga ka-Prensi, basta nga po tayo ay nakakatulong kahit po baga ay kaunting bagay laang sa mga estudyante. Ay lalo na nga ni po pag nutrition month at napunta nga po sila din sa bahay kubo ko dahil nga po sila ay nagbibideo-video ng mga halamang kong tanim. Ay pero nga ni po nung kami nag-aaral pa mga ka-Prensi ay kami po talaga ay merong subject na nagagarden ay nako ay pagandahan nga po kami ng tanim na pechay. Tapos ay apagdalahin pa nga po kami ng mga teacher namin ng yung pambakod bagang puste kainaman. At kailangan nga po natin dyan ng 3 cups rice flour at 1 cup na glutinous rice. At 3½ cups nga po yung nilagay nating gata ng nyug dyan. Ilagay na nga rin po natin yung ating kinayod na buko. Naglagay nga din po tayo ng 1 tablespoon na yeast at saka ay 1 cup na asukal. At haluin na nga po natin yan para magmix yung ating nilagay. At yan nung hihiyain po ba yan naman ng mga bisita kong estudyante ay sabi ko nga po sa kanila ay nako ay dapat ari masarap at nako ay baka mapulaan nga ni. Takpan nga po muna natin yan ng mga 30 minutes para nga po ay umalsa yung ating nilagay na yes. At habang inapaalsa nga po muna natin ay magdangdang nga po muna tayo na ring dahon ng saging. At yung nakatalikod nga po ay nakuha din siya ng video para nga po ay maisama sa kanilang project. At pagkalipas nga po ng 30 minutes na pinaalsa natin ay ayan, maglagay na nga po tayo ng dahon sa kawali. At para nga po ay hindi dumikit yung ating bibingka mamaya pag naluto ay pahiran nga po natin yan ng mantikilya. Sabi ko nga po dun sa mga estudyante kong kasama ay parang inakabahan ako sa inyo baka kalabasan baya naman na rin ay hindi masarap. Ay At ilagay na nga po natin yung ating pinaalsa. Ay ang sabi ko nga din po sa kanila dahil nga ni kayo ay espesyal, abay espesyal na bibingkang kawali din ang agawin ko sa inyo. Dahil nga po alagyan natin yan ng hiniwa-hiwang cheese at saka nga po ay itlog na maalat. Ay alam nyo po baga ang tanong nila sa akin ay ate pwede bang matikman yung niluto mo aba? Ay syempre at yan nga ay niluto ko para sa inyo. Ay gayon nga ni kayo kalakas ay. At baka nga ni pag hindi ko ari pinatikim sa inyo aba ay sabihin nyo lang ay anong sama ng ugali ni ka-Prensi. Hindi man lang kami pinatikim ng bibingka ay pinamoy lang sa amin ay At pag ganyan na nga po ang itsura mga ka-Prensi ay pwede na nga po natin yung baligtarin para yung ibabaw naman po ang maluto. Ay ito po talaga mga ka-Prensi ang pinakamahirap dito ang pagbaligtad nitong ating bibingka sa kawali. Dahil nga po pag sumala yung dahon ng saging nako wala na, sira na yung itsura ng ating bibingkang kawali. At dapat nga po ay ganyan lang ang kahina ang apoy para nga po ay hindi siya madaling masunog. At pagkalipas nga po ng 1 oras ay ayan, luto na nga po yan at atin na nga pong ahunin. Dahil nga po ay sumala yung lagay nating dahon ng saging nako ako inakabahan nga po sa itsura. At ayan nga po dumikit siya ng kaunti pero hindi pa rin siya nasira. Malala! Ay sabi ko nga ni po ay naku ay honest review laan tayo kung masarap ang luto ko o hindi. Ay sabi nga po nila ay ngayon nga laan daw sila nakatikim ng aking luto. Kaya naman po ay ang sabi ko ay siya ay ubusin na ninyo yan. Kaya naman ay shout out sa mga estudyanteng kasama kung ito ay hindi ko nga ni natanong ang mga pangalan ninyo. Ay naku ay silensila ang kilala ko din ay kung nga ni po sila na videohan ay talaga naman pong nagkagulo talaga sa rambutan. Hanggang sa susunod na video mga ka-Prensi, maraming salamat!